Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sana talaga maging mabuting elf ka parent kahit malaman mo na ang katotohanan. Sabi ni Master Ken sa kanyang sarili habang nakatingin kay Sophie. Sa hindi kalayuan, nakikita ni Sophie ang tingin ni Master Ken sa kanya. At si Sophie ay sumigaw at sinabi, "Master Ken, may problema o ba? Mali ba ang aking ginagawa? Pinagsama-sama ko na sa iisang lugar ang mga katawan ng mga kasundaluhan na wala ng mga buhay. Mali ba ako?" Sigaw ni Sophie. Nang marinig ni Master Ken ang sigaw ni Sophie, ito ay agad na bumalik sa kanyang ulirat at napakamot ng ulo at sinabi, "Nako apo, wala. Tama ang iyong ginagawa. Pagpatuloy mo lang yan. Nandyan na ako para tulungan ka." Paumanhin kong bigla ako napatigil at napatulala. "May iniisip lang ako," sabi ni Master Ken. At agad itong tumakbo kung nasaan si Sophie. At ang dalawa ay nagkanya-kanyang hila sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf at nilalagay nila ito sa iisang lugar. Tuldok. Samantala, sa himpapawid, sila General Oliver at Prinsesa Lynn ay patuloy parent sa paglipad sa mga oras na ito. At si General Oliver ay nagsalita at sinabi, "Prinsesa Lynn, ang napakalakas na spiritual na ating nararamdaman kanina ay bigla na lang nawala. At ang kalangitan ay naging normal na." Sabi ni General Oliver kay Lynn habang ang dalawa ay nalipad. Nang marinig ito ni Prinsesa Lynn, ito ay nagsalita, at sinabi, "Tama ka nga General Oliver. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang lahat, lalo na ang aking ama. At sana walang nangyayaring masama sa loob mismo ng aming imperyo at kaharian. Bilisan pa natin General Oliver. Para na akong mababaliw kakaisip kung ano na nangyayari sa aking pamilya sa loob ng imperyo. Gusto ko na silang makita." Sabi ni Prinsesa Lynn sa seryosong tono na may pag-alala. Nang marinig ito ni General Oliver ito ay tumugon at sinabi, "Sige Prinsesa Lynn, mas bilisan pa natin ang paglipad." At ang dalawa ay naglabas na ng spiritual na lakas sa kanilang mga katawan, upang mas bumilis pa ang kanilang paglipad. At sa ilang segundo, ang bilis ng paglipad ng dalawa ay nadagdagan. Akala mo isang napakabilis na hangin lamang, na dumadaan sa bawat lugar na nasasakupan ng lahi ng mga elf. Sa bawat madadaanan ng dalawa na mga puno, ay nagsisitumbehan dahil sa hangin na kanilang naiiwan sa lugar dahil sa bilis ng kanilang paglipad. Samantala, sa mundo ng mga engkanto, si Daryl ay nasa loob pere ng isang imperyo ng lahing engkanto. Labis na pinagmamasdan ni Daryl ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao na mga abala sa kanilang mga gawain. At ang dalawang kalalakihan na sila Z at Shawl ay maingat din na kumikilos at nagpapanggap na mga abala. Samantala, sila General Raiji at si Prinsesa Blanca ng lahing engkanto, kasama ang mga kasundaluhan na pinasama ni Haring Harry, ay malapit-lapit na kung nasaan ang kaharian ni Prinsesa Blanca. Natatanaw na nila ang kaharian ni Prinsesa Blanca na ipinagawa ni Haring Harry. At sa ilang minuto ang lumipas, nakarating na sa harapan ng napakalaking gate sila Prinsesa Blanca, General Raiji at ang mga kasundaluhan ng lahing engkanto. Nakikita ng mga nagbabante sa taas ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca ang mga kasundaluhan na mga nakasakay sa kabayo at may isang magarbong karawahe sa likuran nito. At napansin ng mga tagabantay si General Raiji. At ang isang tagabantay ay sumigaw at sinabi, "Buksan ang gate ng imperyo."
Nasa labas sila General Raiji. Sigaw ng isang kasundaluhan. Naririnig ang lahat ang sigaw. Na kahit na ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao ay nagsitigil sa kanilang ginagawa. Oo, ang kaharian na ginagawa ng mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao kung nasaan ngayon si Daryl ay ito ang kaharian para kay Prinsesa Blanca na pinapagawa ni Haring Harry. Ito ang kaharian na pinangako ni Haring Harry kay Prinsesa Blanca. At si Daryl ay labis din napatingin sa gate ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca. At ang napakalaking gate ay dahan-dahan nagbubukas. Naririnig ang tunog ng makinarya ng gate. Sa ilang segundo ang lumipas tuluyan nang nagbukas ang napakalaking gate. At ang isang sundalo mula sa lahi ng mga Engkanto na nasa loob ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca ay sumigaw at sinabi, "Hamanay kayo ng ayos. Salubungin natin si General Raiji. Bilisan nyo na magsikilos na kayo." Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng lahat ng mga kasundaluhan na nasa loob ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca, agad-agad silang kumilos at hamanay. Samantala si Daryl ay dahan-dahan sumunod at hamanay din ito. At nakapwesto sa mismong unahan. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Nako, may general mula sa lahi ng mga Engkanto ang tumungo ngayon dito. Paano ko maisasagawa na mailigtas ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo naming mga tao?" Nalabis na ginagawang alipin sa palasyo na ito. Mukhang mahihirapan ako maisagawa ngayon ang pagliligtas sa mga kalalakihan na nandito ngayon sa kaharian na ito. Lagi ba dumadalaw ang general ng mga Engkanto sa kaharian na tulad nito? At anong klaseng general ang mayroon ang lahi ng mga Engkanto? Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At sila Z at Shawl ay napabulong din sa isa't isa. At si Shawl ay nagsalita at sinabi, "Z, lagot na mukhang mahihirapan si Sect Master Daryl na may sagawa ang kanyang mga binabalak na iligtas ang ating mga kasamahan. Ang general ng lahi ng mga Engkanto na si General Raiji ay nagtungo ngayon dito. Sa anong dahilan bakit nandito na naman ang general ng lahi ng mga Engkanto?" Sabi ni Shawl kay Z. Nang marinig ito ni Z, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Tama ka, Shawl. Mukhang hindi mo na isasagawa ni Sect Master Daryl ang kanyang mga pinaplano na mailigtas tayong lahat sa lugar na ito. Kung kikilos ngayon si Sect Master Daryl, nakakatiyak ako na madami sa ating mga kasamahan ang mapapaslang. At alam ko na ganun din ang nasa isip ni Sect Master Daryl. Bakit ngayon ba nagtungo dito ang general na iyan na si General Raiji? Akala ko pa naman, makakaalis na tayo ngayon sa lugar na ito. At makakalaya sa kasamaan ng mga Engkanto at sa pang-aalipin nila sa atin. Kung isasagawa naman ni Sect Master Daryl, na iligtas tayo ngayon, nakakatiyak ako na dadanak ang dugo ng ating mga kasamahan. At hindi rin sila makakalaban ng husto dahil ang kanilang mga spiritual na lakas ay wala sa kanilang katayuan. At silang lahat ay nakakaramdam sa oras na ito na sobrang pagkapagod. Kaya mas okay na talagang ipagpaliban muna ni Sect Master Daryl ang kanyang nais gawin na pagligtas sa atin. Dahil nakakatiyak ako na may kasakasamang kasundaluhan ang general ng lahing Engkanto na si General Raiji ng mga kasundaluhan. Mas dumami pa ngayon ang bilang ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto na mayroon ngayon sa kaharian na ito. Sabi ni ZK Shawl nang may pagkadismaya na tono. Nang marinig ito ni Shawl, ito ay tumugon at sinabi, "Tama ka, Z. Hindi naman magtutungo mag-isa ang general ng lahi ng mga Engkanto na si General Raiji na mag-isa. Sa labas ng kaharian na ito ay may kasakasama yang mga kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto. Dahil titiyakin din ni General Raiji ang kanyang magiging kaligtasan. At ngayon pa na nalaman natin na may ibang mga Engkanto na umaklos sa pamumuno ng haring ng mga Engkanto na si Haring Harry. Kaya mas magiging maingat ang general na iyan na si General Raiji. Kaya ngayon mas dumami pa ang bilang ng mga kasundaluhan na nandito ngayon sa lugar na ito." Sabi ni Shawl sa tono ng sobrang pagkadismaya. At ang dalawa ay tumingin ng husto sa nakabukas na gate ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca. Samantala sa labas ng kaharian, si General Raiji ay nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, "Kayong lahat, nandito na tayo sa kaharian ni Prinsesa Blanca. Kayo ay manatili sa labas ng kanyang kaharian. Kailangan nyo magbantay ng ayos sa labas ng kaharian. Nauunawaan nyo bang lahat?" Sigaw ni General Raiji.
Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing Engkanto, agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod General Raiji," sigaw ng mga kasundaluhan. At si General Raiji ay dahan-dahan bumaba mula sa kanyang kabayo. At ito ay naglakad patungo sa isang magarbong karawahe kung nasaan ngayon si Prinsesa Blanca. At dahan-dahan binuksan ni General Raiji ang pinto ng karawahe at ito ay yumuko at sinabi, "Mahal na Prinsesa Blanca, nandito na tayo sa iyong kaharian," sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, ito ay nagsalita at sinabi sa masungit na tono, "Kung ganun, ano pang ginagawa mo? Ipapasok mo na ang karawahe na ito sa loob ng aking kaharian." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!